today's video is let's talk about relationship. Ano ba yung pag-uugali na pwedeng pumatay sa isang magandang relationship? Guys, ang relasyon ay very challenging yan. Yan yung mga bagay na hindi mo pwedeng aralin sa loob ng eskwelahan. Walang kurso para dito. Yung maintindihan natin yung mga behaviors na pwedeng sumira sa isang relasyon ay one step ahead para makapunta ka doon sa long-lasting relationship. Ano ba yung mga pag-uugaling ito? Pinaka number 1 dyan, yung poor communication habit. Yung nandun kayo sa relasyon, oo, nag-uusap naman kayo. Nagkukumustahan kayo. Tinanong mo siya, kumusta siya, sasagot siya, mabuti. Vice versa. Pero, hindi kayo nagko-communicate nung meaningful ways on a daily basis. Yung quality ng communications, yan yung nagde-determine kung gaano kayo ka-ultimately close sa isa't isa. Kasi may mga couples po na may problema na pero hindi nag-aaway doon sa personal o hindi sila nagkakaroon ng discussion sa personal. Instead, mas pinipili nilang makipag-communicate via text messages. Especially doon sa mga couples na separated by distance. Alam nyo guys, masyadong dangerous na practice to, no? Kasi hindi mo na i-express yung totoong feelings mo kapag text or call lang. Minsan, yung tono ng pananalita natin over the phone or yung klase ng pag-construct natin ng messages, sentence dun sa text ay nami-misinterpret. Hindi naman yun yung ibig nating sabihin, pero iniisip ng kabilang panig, sama na yung tumatakbo sa isip niya. Kaya mahirap magkaroon ng discussion kapag hindi mo kaharap yung partner mo. So very important na kung meron kayong mga gustong i-discuss sa partner ninyo, make sure kasama nyo yung partner nyo at hindi via text. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Ito yung isang halimbawa, yung tipong yung partner mo, ini-expect mo na kaya niyang i-figure out kung ano yung gumugulo sa isip mo. Kahit gaano kakamahal ng partner mo na yan, hindi niya kaya basahin ang pag-iisip mo. Hindi niya kayang malaman or hulaan kung ano ang nilalaman ng puso't isip mo. So ngayon, nag-overthink ka. So, itong pag-overthink mo, karoon ng result ito to the point na nagtatantrums ka na. Guys, tayo ang may responsibility sa happiness natin and self-fulfillment natin. Kailangan nating ipaalam sa partner natin yun para ma-meet nila yung pangangailangan natin. Another thing, avoidance. Isa pa yan. Karamihan sa atin, kapag galit tayo, hindi natin ipinapaalam sa partner natin kung naiinis na ba tayo. Nakikita na lang yun dahil nagdadabog kayo. Or, silent treatment. Hindi maganda ito sa isang relasyon. Kung feeling mo na naiinis ka dahil nakagawa siya ng mali, tapos wala kang sinasabi sa kanya, nakatahimik ka lang sa isang tabi, pwedeng mag-escalate or mas lumaki yung problema. Pag ganito, wala kayong ma-accomplish na solusyon doon sa situation. So, ang nag-end up yan, yung partner mo, nawawala ng interest na solusyonan yung problema ninyo. Kaya, hindi talaga masosolve yung issue. Another thing, insecurity. Alam nyo ba guys, ang insecurity ay killer ng relationship. You drive yourself and your partner crazy. Yung lack of confidence is hindi yan nakaka-attract talaga sa isang tao. And also, naipaparamdam nyo din sa partner ninyo na naiinsulto sila. Bakit? Kasi pag may insecurity tayo, lahat ng sinasabi ng partner natin, lahat ng ginagawa ng partner natin, hinahanapan mo lagi ng dahilan yon. Palaging may meaning sa'yo, kahit na yung meaning nun, iba naman dun sa partner mo. That thing, nawawala ng interest sa atin, yung mga partner natin, kapag ganito tayo. Kaya kailangan na palagi kang bigyan ng reassurance doon sa relationship ninyo. Kasi pagka hindi niya nagagawa yon, madalas kang nag-aalala doon sa stability ng relationship ninyo. Kesa sa ini-enjoy mo yung relationship ninyo. Panghuli, a need for control. Yung pakiramdam mo, every aspect of relationship ninyo, gusto mo na dinodominate ka or siya day in or day out. Akala mo, mahal na mahal ka kasi he or she taking care of you. Pero yun pala, kino-camouflage niya lang pala yun. Pero ang talagang purpose niya doon is to control you. Mahal na mahal kita, kaya ayaw kong gawin mo to. Kasi mahal na mahal kita, kaya ayaw kong pumunta ka doon. Kasi mahal na mahal kita, kaya ayaw kong makahalubilo ka doon. Puro ganon. Alam mo, sa una masarap, pero kapag nagiging habitual na, palagi
masasakal ka na. No one likes to be dominated, guys. Over time, ang mga pag-uugali na to ay pwedeng mag-lead ng resentment. By avoiding these common behaviors, pwede ninyong mabigyan ng malaking chance at maging better yung relationship ninyo. And a better chance of surviving. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan po ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!